to receive the message of Jesus tonight? Andam na ba mo magdawat sa mensahe sa Ginoo karong gabi? Amen. 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 Laura, Si Laura, a little young girl, usa ka batanong babae. she loved her father. Iyang gihigugma ang iyang amahan. Her father cared for her deeply. Ang iyang amahan nagatiman gayud kayo niya. Her father loved her Ang unconditionally. iyang amahan naghigugma gayud kaniya nga saway kondisyon. And because of the influence of the father, Tungod sa impluwensya sa iyang amahan, Laura was becoming a beautiful princess. si Laura nahimong usa ka maanyag nga prinsesa. But a couple years later, Apan pila ka mga tuig ang nilabay. her father died of cancer. Ang iyang amahan namatay tungod sa cancer. And so when she went to the funeral Busa sa iyang pag-adto dito sa haya sa iyang amahan, and said goodbye to her father, aron sa pagbaybay sa iyang amahan, she was destroyed. siya'y nadaot makaigsunan. How do you explain to a young girl that her father will be there no more? Unsaon nimo pagsaysay sa usa ka gamayng bata ngang iyang amahan wala na. So she was filled with loneliness. Busa puno kayo sa kaguol si Laura. She felt alone Nagbati siyang naginusara and she felt sad. og nagbati siya dakong kasubo. But something happened. Apan dunay usa nga nahitabo. On her next birthday, Sa iyang sunod nga adlaw nga tawhan, somebody gave her a birthday card dunay usa ka tawo nahatag kaniyag usa ka birthday card. with a letter Dunay sulat pakapin. that was written by her father Nga gisulat sa iyang kaugalingong amahan, before he died. sa wa pa siya namatay. And it was given instructions that they would give her the letter until her birthday. Ug dunay instruksyon nga kadtong nga sulat ihatag lamang sa adlaw sa iyang natawhan. She read the letter. Iyang gibasa ang mga sulat, It was a very encouraging letter. makapadasig kayo nga sulat. But what Laura did not know Ang wala na sayra ni Laura, is that there were 22 letters nga duna day 22 ka mga sulat that her father had written before he died. nga gihimo sa iyang amahan sa wa pa siya namatay. And each letter was going to be read at every different birthday. Og ang matag sulat pagabasahon sa matag birthday ni Laura. For the next 22 years. Sulod sa 22 ka mga katuigan. And those letters helped her, O kato nga mga sulat nakatabang kang Laura. encouraged her Nakapadasig kang Laura at every stage of her life. sa matagang-ang sa iyang kinabuhi. And you know why the father did that? Nasayod ka mo kung nganong gihimo kato sa iyang amahan. Because the father cared for Laura. Tungod kang iyang amahan nagbati The pagkayo kang father Laura. loved Laura. Ang iyang amahan nakigugma kaayo kang Laura. I have good news for you tonight. Doon ako'y mayong balita alang kaninyo karong You gabi. have a father in heaven that loves you. Doon kita'y amahan sa langit nga nahigugma kaninyo. You have a father in heaven that cares for you. Doon kita'y amahan sa langit nga nagamping kaninyo. And he has given us also 22 letters. O doon sad siya'y 22 ka mga sulat alang kaninyo. In one book Usa ka libro. called the Book of Revelation. Gitawag kini libro sa pinadayag. And tonight we're going to go into the message. O karong gabi ato ng pagbabasahon ng mga mensahe. Let us pray. Magampo kita. Dear Jesus, Amahan, ginigugma nga Ginoong Hesus, here is your people. ani ang imo makatawhan, There are those who are watching Duna through po'y mga- television and online. doon na po'y mga nagatanaw, pinaagi sa online. You know the cries of their heart. Nahasayod ikaw o Diyos sa ilang mga kasing-kasing. Speak to us tonight. Sulti ka na mo karong gabi, Ginoo. We pray in Jesus' name. Giampo na mo kini sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The first message, the first truth I want to live with you tonight Ang unang kamaturan nga atong tunan karong gabi, is that God cares for you. ang Ginoo nagaatiman kanimo. Do you believe that? Nagatuba mo ni ana? I want you to tell your neighbor, God cares for you. Gusto kong ingno ninyo ang inyong silingan,
Ang Dios nagatiman kanimo. God cares for you. God cares for you too, Thank Pastor. you. And here's the scripture. Og dinha sa balang kasulatan. John to the 7 churches Si Juan sa 7 ka mga iglesia which are in Asia. nga naa sa Asia, So let's stop there for a second. muhunong ta diha sa Makajot. God sends a letter, a message, Ang Dios nagpadala og usa ka sulat and Revelation says that He gives it to Jesus, og ang pinadayag nagsulti iyang gihatag sa kang Ginoong Hesus and Jesus, through His angel, og si Ginoong Hesus pinaagi sa manulunda gives it to John, gihatag ang Juan and John gives it to the 7 churches. og si Juan iyang gihatag sa 7 ka mga iglesia. And why 7 churches? Og nganong 7 man ka iglesia? Because the 7 is a perfect number. Tungod kay ang 7 perpekto nga numero. That message was not only for those 7 churches in Asia. Kato nga mensahe dili lamang alang sa 7 ka iglesia dito sa Asia. Those messages are for us here tonight too. Kato nga mga mensahe alang sad kanato nga naa dinhi karong gabi. Amen. And the church in Asia was suffering. Og ang iglesia dito sa Asia nagantos. It was a persecuted church. Silot nga iglesia. It was a church that was facing crisis. Usa ka iglesia nga nagatubang og kalisod. And the worst crisis was still ahead. Og ang mas lisod nga kahimtangan naa pa sa unahan. Because God cares for His people. Tungod kay ang Ginoo nahingawa sa iyang mga katawhan, He sends a message to His people. nagpadala siya og mensahe sa iyang mga katawhan. And in this message, God is saying, I care for you. Og ang mensahe mao ni, ako nahingawa diha kaninyo. You are important to me. Ikaw kamo importante kayo alang kanako. And notice the first word, grace to you and peace. Kung inyong nakita ang pinakauna nga mga pulong, ang grasya alang kaninyo ug kalinaw gikan kaniya. This is the greeting. Mao ni siya ang subay. And notice it says grace Kung inyong nakita naguna siya grasya, and peace. sunod kalinaw. Never peace and grace. Dili kalinaw, sunod grasya. Grace and peace. Una gyud ang grasya sa diha pa ang kalinaw. Because we cannot have peace without grace. Tungod kay dili kita makabaton og kalinaw kung walay grasya. And what is grace? Og unsa man ning grasya? Grace is an unmerited favor. Ang grasya usa ka pabor nga dili angay nato dawaton. Something that we cannot earn. Usa ka butang nga dili nato maangkon. There's a story Dunay usa ka istorya. of the Apostle Peter. Istorya sa kang Pedro, Apostol Pedro. This is just a story. Istorya lang ni ha, istorya lang. That Peter is in heaven. Nainato dito sa langit. And there is a member of this church Nunay gikan dinhi, taga-atis ni adto dito sa langit. ready to go to heaven. Niadto dito, kang Pedro, sa langit. He is before Peter. Naglinya siya sa atubangan ni Pedro. He says, I'm ready to enter heaven. Ana siya kang Pedro, Pedro, andam na kong mosulod sa langit. What's your name? Unsay ngalan nimo? Jose Marin. Jose Marin. Okay, let me look up at the list. You need 1,000 points. Oy, sige, akong tan-awon dinhi sa listahan. Di pa kakasulod, nakinanglan pa ka og 1,000 ka mga puntos. And Peter says, for every good work, there is a point. Og si Pedro nagingon, sa matag maayo nimong binuhatan, dunay usa ka puntos. And I said, I made it. Uy, Pedro, ako nang nahimo, 1,000 points. Is it recorded there when I preached in Mindanao? Makita ba ni Buninha nga nagwali ko dito sa Mindanao? Yes, it's here. Oh, na din eh. How many points? Oh, pila ka puntos to? 1 point. 1 point lang. How many do I need? Pila pa akong gikinahanglan? 1,000. 1,000. How long have you been a Seventh-day Adventist? Unsa nakakadugay nga Adventista? 40-something years. Oy, 47 anyos na. 1 point. Oy, isa lang yapon ka puntos.
I had already said all my life. Ako nang nasulti ang akong tibuok kinabuhi. And I said to Peter, how many points do I have? Akong gipangutan na si Pedro, pilap nakapuntos ang akong gikinanglan. 3 points. 3 points pa lang yun. And I said, O ako niingon, there is no way I can enter heaven. murag lisod gyud nga makasulod ko diha sa mga langit. Only by the grace of God. Pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo. And Peter said, come in. Og si Pedro nitubag, sulod. Amen? Amen? Grace, the grace of God, and peace. Grasya sa Ginoo og kalinaw. And what is peace? Og unsa man ning kalinaw? Peace is not living without problems. Ang kalinaw dili kinabuhi nga walay problema. Peace is that in spite of my problems, Ang kalinaw mao ni nga bisan pa kita na ay problema, I have an inner security. duna ko'y seguridad sa akong kaugalingon. I have an assurance Duna ko'y pasalig that even though I don't know what I am going to do, nga bisan pa nga wa ko nasayod kung unsang akong himuon, God is with me. ang Dios kauban nako. God cares for me. Ang Dios nahingawa kanako. Amen? Amen. And notice the salutation comes from Him who was and who is to come. Kung inyo makita, ang iyahang introduction gingon gikan kaniya nga karon, kagahapon og sa umalabot. This is a reference to the Father. Kini nagatudlo sa atong amahan. And notice how it says, to Him who is. Kung inyong masahon, nagasulti siya, siya nga karon, In the present. sa kasamtangan. Is God with you in the present? If it is, Ang- say amen. Ang Dios, anaba kaninyo karong adlaw, sulti o amen. Have you seen God working in your life in the present? Inyo bang nakita ang Ginoo nagabuhat sa inyong kinabuhi karong taknaa? But He's also the God who was. Apan siya usab ang atong Ginoo sa kagahapon. The God of the past. Ang katong Ginoo sa kaniadto. The God who opened the Red Sea. Ang Ginoo nga nag-abli sa dagat nga mapula. The God who sent manna from heaven. Ang Ginoo nga naghatag og mana gikan sa langit. Have you seen God work in your past life? Inyo bang nakita kung giunsa mo sa Ginoo sa inyong mga kagahapon? Amen? Amen. So you've seen God in the present. So inyo makita ang Ginoo sa kasamtangan, You've seen Him in the past. makita ninyo sa kahapon, But the best is yet to come. apan ang mas lami umalabot pa. Because although I know that God is with me right now, Tungod kay bisan ako nasayod kang atong Ginoo, anaa dinhi karon, I have seen Him work in my past life. ako siya nakita nga nagbuhat sa akong kinabuhi sa kaagi sa akong kagahapon. But the best reality is ahead. Apan ang mas nindot nga kamotoran mao ang nasa unahan. He is the God to come. Siya ang Dios umalabot. Because one day you are going to see God face to face. Tungod kay magabot ang panahon, inyong makita ang atong Dios nawong sa nawong. Amen? Amen? And from the 7 spirits who are Ugikan before sa the pit- throne, Og sa pito ka mga espiritu nga naa sa trono, God the Father cares for you, ang Ginoo nahingawa diha kanimo. but God the Holy Spirit is also cares for you. Apan ang Dios balang espiritu nahingawa usab diha kanimo. Notice 7 churches, 7 spirits. Kung imong nabantayan, dunay pito ka mga iglesia, duna po'y pito ka mga espiritu. It is a reference to the Holy Spirit. Kini nagatudlo ngadto sa balaang espiritu. The Holy Spirit is with His church. Ang balaang espiritu kauban sa iyang iglesia. Amen? Amen. So the Father cares for you and the Holy Spirit cares for you. Ang Ginoo nagahingawa kaninyo, ang balaang espiritu nahingawa usab sa gihapon But diha there's another kaninyo. one who cares for you, Duna pay usa nga nahingawa usab kaninyo. and that is Jesus Christ. Mao kana si Ginoong Hesus. Second truth, Ikaduhang kamatuoran, God loves you more than His own life.
Ang Dios nahigugma kanimo labaw pa sa iyang kinabuhi. Think for that for a second. Hunahuna na sa mga pipila ka mga gutlo. And it says, and from Jesus Christ, Ug nagingon siya, gikan kang Hesukristo, the faithful witness, ang matinumanon nga saksi, the firstborn of the dead, ang panganay nga gikan sa kamatayon, and the ruler of the kings of the earth. ang tigdumala sa mga hari sa tibuok kalibutan. Jesus Christ is the faithful witness. Si Ginoong Hesus mao ang matinun-anong saksi. There are many people who are scared and afraid of God. Dunay mga katawhan nga nahadlok sa atong Ginoo. Satan wants us to be scared of God. Ang atong kaaway nga si Satanas gusto nga mahadlok ta sa atong Dios. He wants you to be terrified of God. Gusto siya nga mahadlok magkurog ta sa atong Ginoo. But the best picture of God Apan ang pinakahinindot nga hulagway sa atong Dios. is not the picture of our imagination. Dili ang hulagway sa atong imahinasyon. The faithful witness, the picture of God, is Jesus Christ. Ang matinuod nga hulagway mao ni nga ang atong Ginoo mao na sa kang Kristo. And it says here, Ug nagisulti siya dinhi. to him who loved us Siya nga nagigugma kanato and washed us from our sins in his own blood. ug naghugas kanato sa atong mga sala pinaagi sa iyang mga dugo. I want to tell you something, that there's power in the love of God. Gusto kong ingnon ka mga dunay gahom sa gugma sa atong Ginoo. Do you believe that God loves you? Nagatuba mo nga gihigugma mo sa Dios That you are cherished by God? nga kamo mga magadawat og kaayo gikan sa Ginoo. That you are worth a lot to God? Nga kamo dagko agbalor sa atong Ginoo. Tonight, as you go home, Sa karong gabi sa inyong pagpamauli, go knowing that you are loved by God. pamauli kamo sa uban sa hunahuna nga kamo gihigugma sa atong Dios. Some years ago, Pila ka tuig nilabay, we have a friend a pastor in Texas. doon ako higala nga pastor dito sa Texas. He's already retired, Retirado na siya ron. and his wife had an emergency surgery. Ug ang iyang asawa, dunay dinali-dali nga operasyon. And something went wrong with the surgery, Ug dunay sipyat sa pag-opera kaniya. that she ended up in the hospital for close to 8 months. Nahimutang intawon siya sa ospital sulod sa mga hapit 8 ka bulan. Surgery after surgery, Operasyon, operasyon, operasyon. nothing was working. Wa gyoy nahitabo. She was close to death. Hapit na siya mamatay. I went to visit her to Texas. Ako siyang gibisita dito sa Texas. I visited the pastor. Akong istorya si pastor. He said, I don't know what else to do. Ingon siya, wa naku nasayod kung unsa pay akong himuon. And all we said, we are praying. Ug ako siyang giingnan, mag-ampo ta, pastor. And I like to pray with, her name is Amarilis, Ug gusto ko mag-ampo para kang Amarelies before I go home. sa dili pa kumuli. He said, we can go to the room, but she is not recognizing anybody. Makasulod ta dito sa kwarto niya pero wa gid niya siya dili na siya makailan nimo. We went to her room. Niadto mi sa iyang kwarto, I looked at her. ako siyang gisudong, I grabbed her hand. akong gigunitan ng iyang kamot, And this is all I said. This is all I said. ug mao ra gid ni ang akong gisulti. Amarilis, Amarelies, I came to tell you nianhi ko aron sa pagsulti kanimo that God loves you very, very much. That's all I said. nga ang Dios nahigugma gayud diha kanimo. Mao ra gyud ang akong gisulti. We had a short prayer, Mubo kay nga among pagampo and I left. og nilakaw ko. By a miracle of God, Apan milagro sa Dios, she came out of the hospital. nakagawa siya sa hospital. Amen? Amen? Years later,
Pila ka tuig ang nilabay. Amarilis tells me Si Amarilis nagsulti kaniya. during that time in the hospital, Niadtong panahon nga dito sa ospital, she doesn't remember anything. wa gid siya na hinumduman bisag unsa. But there's only one thing she remembers. Doon na lang siya usa ka butang nga mahinumduman. The day I was next to her bed, Ganadtong adlaw nga naako tapad sa iyang higdanan, and she said, I remember you told me that God loves me. akong mahinumduman imo kong giingnan ang Dios na higugma kanako. I want to tell you that there's power in knowing that God loves you. Ingnan ko kamo karong gabi, dunay gahom sa paghibalo nga ang Dios na higugma kanimo. So when you go home tonight, tell yourself, I am loved by God. So sa inyong pagpamauli karong gabi, ingna ang inyong kaugalingon, gihigugma ko sa Dios. Amen? Amen? And then it says, O that siya niingon, we already said, He's the faithful witness, usa siya matinud-anon nga the saksi, firstborn of the dead, panganay nga gikan sa because kamatayon, He resurrected, tungod kay nabanhaw man siya, and He's the King of kings and Lord of hari lords. siya sa mga hari o Dios sa mga Dios. And then it finishes with these. Ug mao ni ang iya pangingon, He loves us eternally. iya tang gihigugma sa way katapusan. He released us from our sins. Iya tang gipahilway gikan sa atong mga sala. Amen? Amen? But then, Apan, He made us kings and priests. apan, gihimo taniyang hari og mga prinsipe. Amen? So tonight, before we go home, Busa karong gabi sa dili pa ta manguli, Jesus' message to you ang mensahe sa ni Ginoong Hesus alang kanimo is that He cares for you. nga siya nahingawa diha kanimo. Even the smallest things that worry you are important to God. Bisag unsa ka gamayng butang, nagapag-uol kanimong importante kana sa Number atong two. Ginoo. Number 2, God the Father, ang Dios Amahan, God the Holy Spirit, ang Dios Balang Espiritu, and God, Jesus Christ, ang Dios Anak nga si Ginoong Hesus, they love you. nagahigugma usab. They will never kanimo. forsake you. Unsa may inyong kasulti ni ana? Amen. Because God loves you more than His own life. Amen? Amen. Tungod kay ang Ginoo na higugma kaninyo labaw pa kaysa iyang kinabuhi. Amen. But the third and the last truth Ikatulo o katapusan mo ni. is this. It says that He made us kings and priests. Nagsulti siya diha, gihimot na niyang hari o mga saserdote. So the third truth is this. So ikatulo nga kamatuoran mo ni. When you know Christ for who He is, Kung imong nahiilhan si Kristo kung kinsa gayud siya, you will never be the same. dili naka mahimong susama ra gihapon. Today, Karon, tomorrow, ugma, and throughout eternity. og hangtod na sa kahangturan. Amen? Amen? And He has made us kings Og iya kitang gihimong mga hari, and priests og mga saserdote to God His Father. sa Dios nga Amahan. To Him be the glory Atag nato kaniya ang himaya, and the dominion og ang gahom, forever and ever. Amen. hangtod na sa kahangturan. Amen. Not only we were dead in sin, Dili lamang kita namatay gikan sa sala. not only did God love us, Dili lamang kang gihigugma kita sa Ginoo. He sent His only Son Jesus, Iyang gipadalang iyang bugtong anak si Ginoong Hesus. and He resurrected us to life. Iya kitang gibanhaw ngadto sa kinabuhi. He forgave our sins, Iyang gipasaylo ang tanan natong mga sala. washed us in the blood of Jesus Christ. Gihugasan kita pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus. But that's not it. Pero dili lang mao lang na. There's more. Naapay daghan. Not only did He resurrect us, Dili lamang kita niya gibanhaw. He has seated us in the heavenly places with Jesus Christ. Iya kitang gidala pagyud didto sa taas nga mga dapit. And He is transforming me and you Iya kitang ginabago ako ug ikaw to be kings aron mahimong hari
and priest o prinsipe for God. Amen. alang sa Dios. Amen. The most important political person in the world. Ang pinaka-importante nga political nga tao sa tibuok kalibutan In ancient times sa karaang panahon, were the kings. mao ning mga hari. The most important person in the religious sphere Ang pinaka-importante nga tao sa relihiyoso nga mga dapit, were the priests. mao ning mga pari o saserdote. God is calling you special. Ang Ginoo nagatawag kaninyo ingon pinasahi nga tao. And it says, Og if you, siya if nagingon. you can read it with me and we'll translate it. And they sang a new song, Og sila nagkanta og bagong awit, saying, nagaingon, you are worthy ikaw takos to take the scroll sa pagkuha sa sinulat and to open its seals, aron pagabrihan ang mga silyo for you were slain. tungod kay ikaw gipatay. Who is worthy? Kinsay takos? Jesus is worthy. Amen. Si Jesus lamang ang takos. Amen. Why is he worthy? Nganuman nga siyang takos Because he died. tungod kay siya namatay. And it continues to say, Og siya nagpadayon pagingon. and have redeemed us Og iya kitang giluwas. to God by your blood Sagid sa Dios pinaagi sa imong dugo. and out of every tribe, Og gikan sa naglaing mga tribo, tongue, and people, mga dila og mga katawhan, and nation, og mga kanasuran. and Filipinos, Ang mga Pinoy, and people from Mindanao, mga katawhan gikan sa Mindanao, and people from General Santos. gikan dinhi sa General Santos. Amen. Amen. And have made us kings Iya kitang gihimong mga hari, and priests to our God, mga pari sa atong Ginoo. and we will reign with him in the earth. O kita maghari sa tibuok kalibutan. And finally, O sa katapusan, it says, but you nagaingon siya, og kamo, are a chosen people, usa ka pinili nga katawhan, a royal priesthood, usa ka pinasahi nga mga pari, a holy nation, usa ka balaan nga nasud, God's own special possession. mga pinasahi nga gipanag-iyahan sa atong Dios. You are chosen. Ikaw pinili. You are holy. Ikaw balaan. You are special. Ikaw espesyal. I don't say it. Wala ko nagaingon ni ana. He said it. Ang Dios ang niingon ni ana. Amen? Do you believe it? Amen? And then, O gini, that you declare his praises og imong gideklarar ang pagdaig of him who called you out of darkness alang kaniya nga natawag kanato gikan Into sa the- kingit-ngitan into his marvelous light. padulong sa makatingalang kahayag. And this is the last text. Og mo ni ang katapusan nga teksto. After these things, Human ining tanan, I looked and behold a great multitude, ako nagtanaw og akong nasaksi ang bagang katawhan which no one can number, nga walay taong makaihap, of all the nations, tribes, people, and tongues, tanang kanasuran, tribo, katawhan og mga sinultian. standing before the throne, Nagtindog at tubang sa trono, before the Lamb, at tubang sa kordero. clothed with white robes and Gib- palm and branches in their hands. Gibistihan sa puti nga sinina og dunay mga palmera gikan sa ilang mga kamot. And crying out Og sila na nagsinggit with a loud voice, sa mata sa makusog nga tingog. saying, Nagingon, salvation belongs to me, ang kaluwasan gikan kanako. Tama ba? No. Mali. It Dili. says, salvation belongs to who? Ang kaluwasan gikan God. kakinsa? Gikan God. sa Ginoo. You cannot save yourself. Dili nato maluwas ang atong You kaugalingon. cannot save yourself. Dili nato gyud maluwas ang atong Salvation kaugalingon. belongs to God. Ang kaluwasan iya lagid gikan sa atong Ginoo. And the reason why we worship Him
Ang rason nga nung kita nagasimba kaniya. Nobody forces us to worship Him. Why nagapugos ka na to sa pagsimba kaniya? Nobody obligates me to worship Him. Walay tao nga nagaobligar ka na to sa pagsimba We kaniya. worship Him because He's worthy. Ato siyang gisimba tungod kay tako siyang We pagasimbahon. surrender our lives because He died for us. Atong itugyan ang atong kaugalingon diha kaniya tungod kay siya nagpakamatay alang kanato. I don't know if you recognize. Kaila mo nini? Kinsa ni siya? Kaila mo? Kinsa na kaila? Bill Gates. Si Bill Gates. He's the, he was the owner of Microsoft. Siyang a tag-iya computer. sa Microsoft. I used to live in Washington, Sauna State. dito ko nagpuyo sa Washington State. from where Bill Gates, the state where he lived. Dito sa dapit kung asa nagpuyo ni si Bill Gates. In 1995, around there, Tuig 1995, at that time, niadtong higayuna, his worth was about 15 to 17 billion dollars. ang iyahang balor murag mukabat lang og 50 hangtod 70 ka bilyon dolyares. A lot of money. Pagkadaghang kwartaha gyud. But he's also one of the most generous, wealthy people in the world. Apan siya pod usa sa pinakamanghinatagon nga dato nga tao sa kalibutan. He helps a lot of organizations in the world. Daghan siyang maginatabangan nga mga organisasyon sa tibuok kalibutan. So he gets a lot of requests for help. So daghan kisag madawat mga tulisitor, mga solicitors One day- alang sa tabang. One Sa day, kadlaw, the office where they process all the different requests, usa ni adlaw na dito sa opisina kung asa nila gina hikutar ang mga hangyo sa tabang, got a little letter, doon na siya'y nakita usa ka mubo kayo nga sulat. handwritten. Sinulat sa kamot. It was a little girl. Sulat gikan sa usa ka gamayng babae, batang babae. Her name was Emily, Ang iyang pangalan si Emily, 6th grade. grade 6. The letter said, Ang sulat nagingon, "Dear Mr. Bill Gates, pinangga nga Mr. Gates. I have a science project. Doon ako'y proyekto sa siyensya. It cost me $6.70. I don't know in Filipino, but Mugastos daw siya og $6.60 sa Amerika. Og sa Pilipinas pa na siya, 330 pesos. 330 pesos. I don't have money to do my science project. Wala jud ko'y kwarta para sa among project. Can you help me?" Pwede ko nimong tabangan? Think about the billionaire. Imagine na ninyo ha, bilyonaryo, gipangayuan lang og 300 pesos. So Bill Gates went to the school where Emily was at. So si Bill Gates, niadto dito sa eskwelahan kung asa ga eskwela si Emily. He arrived. Abot siya. He got permission from the principal. Nananghid siya sa principal. They went to the classroom. Niadto siya dito sa kwarto nilang Emily. They interrupted the classroom. Gipaunong sa ang klase. He got permission to make an announcement. Nananghid siya aron sa paghimo og usa ka pahibalo. Where's Emily? Asa naman si Emily? Emily, somebody asked me for $6.70. Dunay Emily nga nangayo nako og $6 og 60 sentimos. Asa naman? Come, Emily. Emily, asa naman ka? She Dali na came. Bill Gates takes out an envelope og si Bill Gates nagkuha og usa ka sobre. and he gives her the envelope. Iyang gitunol kang Emily ang sobre. She opens the envelope. Giablihan ni Emily ang sobre. There's $6.60. Dunay nakasulod $6 og 60 sentimos. Ang gipangayo ra gyud. And Emily is, "Thank you. Og si Emily ningon, "Wow, salamat! I can do my project." Makahimo nako sa akong project." Then Bill Gates told the principal, Og si Bill Gates nag-ingon dito sa principal. "Can you gather the entire school?" Pwede ba nimong tapukon ang tanditibok eskwelahan? Yes. So they called all sige. students. Gitapok. I have an announcement to make.
Doon ako'y pahibalo nga pagahimon. I want to make a donation to the school. Gusto ko maghatag o gasa sa inyong eskwelahan. He took another envelope. Nagkuha na pod siya, usa na pod kasobre. This money is to build a science center here on this campus. Kini nga kwarta ipatugod og usa ka sentro para sa siyensya dinhi sa inyong eskwelahan. $6 million. $6 million. That's worth 300 million pesos. And this is to build a science center. Ang tuyo aron sa pagtukod og sentro alang sa siyensya. With one condition, Usa lang ang kondisyon that it would be named after Emily. nga ang sentro pagapangalanan og Emily. You and I Ikaw og ako have a project, dunay mga proyekto. but we don't have the resources. Apan wa tay kwarta. Our project is to get to heaven through eternity. Ang atong proyekto mao ang pagkabot niya ng eternidad. We don't have enough. Wala tay daghang kwarta. But there's one Apan dunay usa who's rich in mercy. nga daghag kaluoy. His name is Jesus Christ. Ang iyang pangalan si Ginoong Hesus. And through him, Og siya, not only are we saved, dili lamang kita maluwas. but we are become kings and priests before God. May kita nahimong mga hari o prinsipe diha sa atong Dios. That's the life Mao na ang kinabuhi that awaits nga nagpaabot those who decide to alang kanila nga surrender mo their desisyon, lives in Jesus. alang kanila nga magdesisyon sa pagtugyan sa ilang kinabuhi diha sa kang I'm Ginoong going to call Hesus. my wife here tonight. Akong hangyo ang ang iyang asawa Tonight, dinhi I sa want to taas. make an invitation tonight. Doon na siya mensahe alang kanato. I want to make an invitation tonight. Doon ako imbitasyon nga himon. While my wife sings, Samtang ang iyang asawa nagakanta, if there's anybody here og dunay pila diri ni kaninyo who is not sure if you have salvation, nga dili pa sigurado kung duna na ba siya'y kaluwasan. you want to be ready for Jesus, Apan gusto nga maandam alang kang Ginoong Hesus. and you want to say tonight to Jesus, O gusto ka mong musulti diha sa kang Ginoong Hesus. Jesus, I don't have the resources to go to heaven. Ginoo, wadyog ko'y kabtangan para nga makaabot sa langit. I'm a sinner. Usa ko ka makasasala. But tonight, Apan karong gabi, I accept you as my Savior, ako'y kang pagadawaton ingon akong personal nga as the manluluwas. Lord of my life. Ingon nga Dios sa akong kinabuhi. And if that's your desire, Ug mao man na ang inyong handom. I'm going to ask you either to come or to stand where you are so we can pray for you as my wife sings. Ako kamong hangyoon, muani ba dinhi sa atubang or magtindog na lang diha sa inyong lingkuranan samtang nagkanta. ang Who iyang is the asawa. first person that tonight wants to say to Jesus, Jesus, I accept you as my Lord and Savior. You would like to stand up, you would Kinsa like to man come diha here. kaninyo I ang want to pray for pinakauna gyud nga you. mosulti. Ginoong Hesus, ako ikaw ang pagadawaton nga Amen. akong manluluwas sa akong kinabuhi. Princes and paupers, sons and daughters, kneel of the throne.
song says Ang ambahan nung nagingon, that we will bow down. kitang tanan magayokbo. We will cast our crowns before Him Atong ibutang ang atong mga kuruna at ubangan niya. and we will worship Him. Ug ato siyang pagasimbahon. Let us pray. Magampo kita. Dear Jesus, Pinangga nga Ginoong Hesus, thank you for reminding us that you care for us. daghang salamat sa pahinumdum nga ikaw nahingawa dinhi That kanamo. we are loved by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nga kami gihigugma sa Dios Amahan, Dios Anak ug Balang Espiritu. And when we get to know who you are, Ug kung ikaw among mailhan, our lives are transformed ang among mga kinabuhi mabago now karon and through eternity. ug hangtod na sa kahangturan. We are your chosen people. Kami imong pinili nga mga katawhan. We are your royal priesthood. Kami imong mga pinasahi nga mga saserdote. We are a holy nation. Usa ka balaan nga nasod. We are your special possession. Kami imong pinasahi nga mga kaptangan. Thank you, Jesus. Daghang salamat Ginoong In Hesus. Jesus' name. Sa pangalan ni Amen. Jesus. Amen.